umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-usapan po natin yung mga development na nagaganap dyan sa gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kung inyo pong matatandaan, last April 13 ay ginawa ng Iran ang pinakaunang missile attack nito sa Israel, kung saan ay halos nasa 300 drones at missile ang pinakawalan ng Iran. At talaga namang humanga ang buong mundo nang masaksihan ng lahat ang husay ng air defense system ng bansang Israel, yung tinatawag na Iron Dome. Sa tulong nga nitong Iron Dome ay nailigtas ang bansang Israel sa pagkawasak ng araw na yon, dahil sinalag ng Iron Dome itong ang almost 300 missiles and drones. Alam nyo po, ang Iron Dome ang isa sa pinakasophisticadong missile defense system ngayon sa buong mundo. At talaga namang maraming mga bansa ang humahanga sa kakayahan ng armas na ito. At maraming netizen tuloy ang nagtatanong papaano nga ba gumagana ang Iron Dome. Para po sa inyong kaalaman, ang Israel po ay binabalot ng 3 aerial defense layer. Ang unang layer po ay itong ang Iron Dome, kung saan pinoprotektahan nito ang himpapawid ng Israel sa taas na 70 kilometers. So kapag mayroong missile na pumasok within 70 kilometers ng airspace, aatakihin ito ng missile ng Iron Dome. Ang ikalawang layer naman ay ang David Sling, kung saan pinoprotektahan nito ang airspace ng Israel sa taas na 300 kilometers. So ganun din yung ginagawa niya, parang sa Iron Dome din. And then the third layer is yung Arrow system, kung saan pinoprotektahan nito ang airspace ng Israel sa taas na 2,000 kilometers. So, dun sa naganap na pag-atake ng Iran last April 13, ang Iron Dome po ang talagang kumilos para depensahan ang Israel. Pero alam nyo ba mga kababayan na nung sumunod na missile attack ng Iran last October 1 naman, abay tila nakakita ng butas para tuksuhin ng mga Iranian ang kakayahan ng Iron Dome, dahil ang sabi ay mayroon daw 9 na missiles na nakalusot at bumagsak sa lupa ng Israel. Although minimal lang yung pinsalang na idulot nitong 9 na missile na nakalusot, pero syempre questionable pa rin, na-question pa rin ang kakayahan ng Iron Dome na protektahan ng Israel ng 100%. At alam nyo ba kung anong paliwanag ng Amerika bakit may nakalusot na mga missile? Ang paliwanag nila dyan is mas doble daw kasi yung lakas ng mga missiles na pinakawalan nung October 1 kumpara nung April 13. So sa makatuwid, kung mas maraming missiles ang papakawalan ng Israel, hindi makakasiguro na lahat ng ito ay masasalag ng Iron Dome or nung second and third layer, lalo na kung ang mga pinakawalang missiles ng Iran ay mga supersonic na ballistic missile gaya ng Fatah-1. Alam niyo po kasi ang nangyari dyan mga kababayan, yung unang missile attack last April, matatandaan ninyo, nagbigay ng babala ang bansang Iran na sila magpapakawala ng missile. Kumbaga may advance warning, kaya ang Israel nakapaghanda pa ng depensa, naihanda pa nila yung kanilang air defense. Pero yung missile attack no October 1, walang yun, walang warning yun. May warning na dumating pero minutes na lang. So hindi sila masyadong nakapaghanda doon. Sa madaling salita, mahina rin ang Iron Dome pagdating sa mga biglaang pag-atake. At dahil nga sa pagpalya ng Iron Dome, kasi hanggang ngayon, mayroong mga missile galing sa Hezbollah, galing sa Lebanon, na nakaka-penetrate pa rin sa vicinity ng Israel, tumatama pa rin sa lupa. So isang bagong missile defense ang ipinadala ng Amerika para sa Israel, yung tinatawag na Terminal High Altitude Area Defense System, or mas kilala sa tawag na THAAD. Ipinadala po ito ng Amerika hindi lamang upang suportahan ang Iron Dome, kundi paghahanda na rin ito sa posibleng ganti ng Iran kung sakali na gumanti na ang Israel. At para po sa inyong kaalaman, ang THAAD ay may kakayahang salagin ang anumang short, medium and intermediate range na ballistic missile gaya ng pinakawalan ng Iran noong October 1. And syempre kasabay ng THAAD, nagpadala rin ang Amerika ng nasa 100 tropa na magpapagana dito sa machine na ito. At dahil nga sa ginawa ng US, itinigil na po ng Iran ang mga hakbang nito tungo sa diplomasya. Kung noon umaasa pa ang Iran na madadaan sa diplomasya ang lahat
para wag matuloy ang pag-atake ng Israel. Ngayon actually pansamantala na nilang itinigil muna yung peace talk dahil lumalala na ngayong sitwasyon at dinagdagan pa ng Amerika dahil nagpadala pa sila ng kagamitan at saka dagdag na puwersa. Pero ang tanong natin mga kababayan ganito, yun bang THAAD at saka yung Iron Dome, yan na nga ba ang pinakamalakas na air defense sa buong mundo? O mayroon pang mas malakas kaysa dito? Well, alam nyo ba na sa kasalukuyan po ay may isang makapangyarihang armas pandigma ang dinedevelop ngayon sa Israel na para bang makikita mo lang sa sci-fi movie, hindi mo aakalain na may ganong armas, ano? Binubuo ng Israel ngayon ang Iron Beam Defense System o mas kilala sa tawag na Shield of Light. Ang Shield of Light ay isang uri ng air defense system na may kakayahang magpasabog ng missile sa himpapawid ng mas mabilis at hindi na kailangang gumamit ng mga mamahaling missiles gaya ng Iron Dome at ng THAAD. Kumbaga, hindi mo kailangan ng missile dito, laser lang ito. Dati napapanood lang natin to sa Star Wars Ngayon, biruin nyo, meron na pala talagang ganitong armas ngayon. At ang Israel ang isa sa kauna-unahang gumawa nito mga kababayan. Actually, way back 2014 pa inumpisa nito. So, ang unang launch nito is noong 2023 doon sa Israel-Hamas war, ginamit na itong armas na ito. Although hindi pa siya fully develop, may mga kailangan pang isaayos dyan sa armas na yan. Israel is reportedly fast-tracking its latest defense system in its war against Hamas. It's called the Iron Beam, and it's a laser meant to be a companion to the country's Iron Dome missile system, which is saving the country from many of the missiles. The new technology stops a variety of threats, including rockets, artillery, mortar rounds, and drones. And it was projected to be finished by 2025, but now is likely to be deployed much sooner than that. News Nation's Liz Pran joins us live. Liz, has the Iron Beam actually been tested? It has been tested, Elizabeth, and since the beginning of this conflict, we have seen the Iron Dome and we have seen David's sling protect a lot of the Israeli citizens from an additional terror attack. But there could be another line of defense. Laser weapon is a laser pointer, but about a million times more powerful. So matagal na ginawa itong armas na ito. At ang tanong natin, gaano ba kalakas itong armas na ito na tinatawag nilang Shield of Light? Well, actually hindi ito katulad ng missile na tumatagal ng ilang segundo bago salpukin ng target. Halimbawa yung Iron Dome, bago tumama yung missile dun sa target, may ilang seconds na travel yung missile. Pero itong Iron Beam na ito, simbilis ng isang kisap mata. Ang sabi nila nasa 2 seconds lang daw. Kasi nga yung laser ay nagta-travel by speed of light. So napakabilis nito. Hindi na kailangan ng Iron Beam ng maraming preparation. Hindi katulad sa Iron Dome at saka sa mga sa THAAD. Kailangan pa ng almost 100 personnel para makargahan yung battery. Pero ang Iron Beam, once na masinagan ang target, wala na tong kawala mga kababayan. Wala nang kawala yung missile ng Iran. Pangalawa, napakamura po ng gastos sa Iron Beam kumpara mo sa Iron Dome. Ang Iron Dome, kada isang missile na pinapakawalan nito ay nagkakahalaga ng $50,000. So kulang-kulang 3 milyong piso ang halaga ng bawat missile. Pero itong Iron Beam, alam nyo kung magkano lang ang gastos kada intercept? $2 lang mga kababayan. So napakamura, 100 pesos lang yon. At dyan sa Iron Dome, ang bawat unit niyan ay mayroong 20 missiles. So 20 missiles ang kinakarga dyan. Kaya kapag naubusan ng bala ang isang Iron Dome, kailangan na namang reload na naman ng 20 missiles at aabutin yan ng ilang oras o 1 oras maximum. Pero ang Iron Beam hindi po ganyan. Hindi po nauubusan ng panira ang Iron Beam. Hanggat yan ay nakakonekta sa power source, hindi yan titigil. Hindi mo kailangan reloadan yan na parang baril o parang missile system, At ang power source niyan is isang malakas na generator lang, tsaka supply ng langis, gagana na yan, walang tigil. At kahit anong short range ballistic missile ng Iran, walang panama dyan sa Iron Beam na yan. Napakabilis niyan Sabi ko nga sa inyo kanina, speed of light. Kasing bilis ng liwanag ang pag-intercept niyan. Pero syempre mga kababayan, wala namang armas sa mundo na perpekto 'di ba? Lahat naman ng gawa ng tao mayroon at mayroong taglay na kahinaan.
Dahil ang laser beam po, para sa inyong kaalaman, pumapalya po yan kapag pangit ang panahon. Posibleng pumalya yan kapag ang gera is naganap sa gitna ng tag-ulan o ng bagyo. At sablay din ang performance nito kung magkakaroon naman ng sandstorm sa gitna ng laban. Kaya yung iron beam na yan, makikita nyo lang ang husay niyan kapag maayos ang panahon. At limitado lang rin sa 10 kilometro ang target na kaya nitong abutin. So yan po yung mga limitasyon nitong iron beam, ano. Actually, mayroong dalawang klase ng bersyon ng iron beam. Yung land-based at saka yung ship-based. Mas malakas po ang ship-based na iron beam dahil ito po ay may laser energy na umaabot sa 500 kilowatt kumpara sa 100 kilowatt ng land-based. Yan ang sabi ng Rafael, yung manufacturer nitong armas na ito. At kung totoo nga na mayroon silang laser energy na nasa 500 kilowatt, aba, kung ganun, ang Israel na ang magiging pinakamalakas na bansa pagdating sa laser defense system sa buong mundo. Kasi alam nyo, ang US, ang China at ang Russia, bumubuo rin sila ng laser beam eh. Pero sa US, ang alam ko is nasa 300 kilowatt lang yung laser energy ng binubuo nila. So mas malakas ng 200 kilowatt ang laser beam nitong Israel. At para po sa inyong kaalaman, itong iron beam ng Israel, ito po ay nagkakahalaga ng $1.2 billion na project. At syempre ang pondo niyan galing sa US kasi may 25 billion na pondo na ibinigay ang US sa Israel. So ang tanong natin, kailan ba i-launch or kailan formal na gagamitin ang iron beam sa gera? Ayon po sa ating research, inaasahan po na formal na isasama ang iron beam sa air defense ng Israel by 2025. At kapag naisali na yan, ipipwesto yan sa mga border ng Israel. At ito po ay malaking advance kumpara sa Iran, ano? Kasi alam nyo, pag ito na i-launch, walang panama ang missile ng Iran dito. Kahit anong missile pa yung gamitin nila, kahit anong lakas pa nito, kahit anong bilis nito, hindi yan tatama sa Israel dahil napakabilis ng iron beam. 2 seconds lang. Kaya na nitong pasabugin yung paparating na missile. Maliban na lang siguro kung ang Iran is makagawa ng missile na kasing bilis ng liwanag. Diba? Kung 2 seconds lang is kaya na niyang patamaan ng Israel, mas okay. Ibig sabihin, kaya niyang tapatan ng iron beam. Pero hanggat hindi siya nakakagawa ng ganong kabilis na missile, hindi niya masisira ang Israel. So yan po yung pinakabagong armas, hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. And it will definitely revolutionize the world's air defense system pag nagkataon. So hanggang dito na lang po muna ang ating episode na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po.